Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakasarap pong tingnan, napakasarap na makita sa ating paningin tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon na makita natin ang mga bata ay kasama nating nagpupuri sa Panginoon. In fact, sabi nga po ng banal na kasulatan, pinamumutawi ng Diyos yung dalisay na pagpupuri mula sa labi ng mga paslit. Kumbaga yung dalisay na pagpupuri ay kung gusto nating makita yung dalisay na pagpupuri, maging katulad tayo ng mga bata. Kasi tayo, syempre, pagka mga, sabi nga, may edad na, may mga bagay na tayong naitatago, pwede tayong humarap sa Panginoon na nakangiti, pero sa ating puso may nakatago tayo na hindi kalooban ng Panginoon. Pero ang mga bata po, pag tinignan ng Panginoon ang kanilang pagpupuri, sabi ng banal na kasulatan, mula sa mga labi ng mga paslit ay namumutawi ang dalisay na pagpupuri. Amen? Kumbaga tinatanggap ng Panginoon ang pagpupuri ng mga bata. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa pag-iingat ng Panginoon sa amin kanina sa biyahe. Nung nasa SLEX na po kami ay bigla pong bumuhos yung napakalakas na ulan. Talagang sinalubong kami ng biglang buhos. Kaya expected ko po hanggang dito maulan. Pero pagdating naman po ng parting BGC, patak-patak na lang. Tapos pagdating dito, wala namang kaulan-ulan. So makulimlim. Ibig sabihin, salamat sa Panginoon dahil hindi po mainit ang panahon. So komportable po kayo dyan. Huwag nyo lamang po akong tutulugan habang ako po ay nangangaral. Kasi minsan yun ang problema, pag komportable na, natutulog. Alam niyo po ba na meron po mga churches, di ba? Talagang todo carpeted yung yung kanilang area. Tapos yung upuan po ay parang upuan na pang sinihan. Talagang napaka-comfortable. Kaya naman po sa sobrang comfortable, natutulog din ang mga nakikinig. Yan, sa oras pong ito, tingnan niyo po muna ang inyong mga katabi. Baka hutulog na yan, kalabit-kalabitin niyo muna. Huwag niyo pong hayaan na ang salita ng Panginoon ay maagaw sa pamamagitan po ng pagkukwentuhan o kaya naman ay sa pagiging tulog, sapagat katulad nga po ng Matthew chapter 13 na sabi, pumatak yung binhi doon sa daanan at tinuka ng ibon. So ayaw ng kaaway na yung salita ng Diyos ay matanim sa puso ng kanyang sa mga anak ng Diyos. Kaya huwag kayong pumayag na yung mga binhi na mahahasik ngayon ay huwag pong bumagsak ng mabuti sa inyong puso. Kailangan matanim yan. Amen? Kaya focus po, ilaan ninyo ang inyong atensyon at panahon sa salita ng Panginoon sa oras na to. At nais ko po na hilingin kayo na magbukas sa chapter 10 ng John. 1, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 4. Babasahin po natin sa Tagalog at saka sa Ingles. 1 chapter 10, verses 1 hanggang 4. Kaya kung nandyan na po kayo, anyayahan ko po kayo muli na magsitayo sa atin pong sama-samang pagbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, muli, nakahanda na po ba para sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Okay, sige po, basahin po natin. Sabi dito, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Basahin din po natin sa English. I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name
and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Tayo po isama-sama muli na dumulog sa Panginoon sa prayer at ipagpasalamat po natin ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Sige po, sa oras na to, patuloy nating damahin ang presensya ng Diyos. Father God, naririto po kaming lahat, kasama po ang aking mga kapatid, at naririto po kami sa iyong banal na tahanan, sa lugar na ito, O Diyos, na kung saan, every time that we are gathered, alam namin, kasama namin ang iyong presensya. And you want to talk to us, O God. You want us to hear from you, Lord God. Nais mo, nagabayan mo kami ng mabuti. Kaya sa oras pong ito, once again, sa amin pong sama-sama, Lord God, na pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin ko po sa iyo, O Diyos, na buksan mo po ang espiritual na paningin at pandinig ng aking mga kapatid. Ihanda ang kanilang mga puso, alisin ang anumang distraction sa kanilang mga isipan. At sa oras pong ito, O Diyos, ihanda mo po sila upang tanggapin ang bawat salita na iyong itatanim sa kanilang mga puso at isipan. Hayaan mo, O Diyos, na mula sa iyong salita ay makita po naming lahat yung wonders, Lord God, yung mga dakilang gawa mo sa pamamagitan po ng iyong buhay at makapangyarihang salita. At hayaan mo din, O Diyos, na sa kabila ng ingay sa aming paligid, sa kabila ng maraming mga tinig na umaagaw ng aming focus at attention, magkaroon kami, O Diyos, ng pandinig na very distinct, Lord God, na naririnig ang tinig mo, sapagat alam namin bilang mga tupa, we are to hear from you, O God. Kaya Ama, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Talk to your people, O God. Patuloy, O Diyos, na mahasik ang binhi ng pagpapala sa puso at isipan ng iyong mga anak. In Jesus' mighty name, Amen. Ako po na po kayong muli. Salamat po sa araw na ito, sa oras na ito ng atin pong sama-samang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon pong oras na to, ang atin pong bibigyan ng pansin bilang mga mananampalataya ay yung kahalagahan po noong tinatawag na practice or habits of hearing the voice of God. Ito po yung bibigyan natin ng pansin. At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, makikita natin na tinulad po tayo ng Panginoon bilang mga mananampalataya, tinulad po tayo sa mga tupa. At mayroon pong pastol na nangunguna sa tupa. At ang distinct na karakteristik ng mga tupa ay sila'y nakikinig sa tinig ng mga pastol. Andyan po ba kayo? Ang mga tupa ay nakikinig sa tinig ng mga pastol. At totoo po ito. Kahit paglahok-lahukin niyo po ang mga tupa, halimbawa, galing sila sa iba't ibang mga kawan, pagsamasamahin niyo po yung mga kawan na yan, once na narinig po ng mga tupa ang tinig ng kanilang mga pastol, mapapansin niyo po na itong mga tupang ito ay magkakalasan mula sa kanilang kawan at pupunta sila sa kanilang pastol. Bakit po? Kasi nga po, ang mga tupa, they were trained to hear the voice of their shepherd. Napakahalaga po sa mga tupa na makilala nila, marinig nila distinctly na yung kanilang sinusundan ay tupa o yung pastol na nag-aalaga sa kanila. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. The practice or habit of hearing the voice of God. Kaya tayo din po bilang mga mananampalataya, bilang mga believers, we are likened to the sheep na trained or sinanay para marinig ang tinig ng ating mabuting pastol. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga tupa, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, gawi. Pag sinabing gawi, practice. Gawi po natin bilang mga mananampalataya na kung meron man tayong naririnig na maraming mga tinig, pero meron pa rin tayong laan na pandinig espiritual para sa tinig ng ating tagapangunang pastol. Amen po ba?
At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya when we talk about hearing God's voice, hindi po ito yung katulad ng lumang tipan na you have to be a prophet to hear from God. Hindi po ito yung pinag-uusapan natin dito. Kasi nung lumang tipan po, alam natin na ang mga propeta noon, makakarinig sila sa Diyos at ipapahayag nila ito ang sinasabi ng Diyos. Now, hindi po ito ang pinag-uusapan natin dito. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito ay yung sheep and shepherd relationship. At yung sheep and shepherd relationship na ito ay tayo bilang mga sheep ay inaasahan na nakikinig sa tinig ng ating mabuting pastol. Kaya ibig sabihin po nito, ang sinasabi po natin dito sa ating pag-aaral, ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay hindi lamang naka-reserve para sa mga propeta, kundi maging tayo ng mga mananampalataya na itinulad sa tupa, gawi or habit po natin or practice natin na naririnig natin ang tinig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya lang ngayong umaga, alamin natin, paano ko bang malalaman na ang tinig nga ng Diyos ang aking naririnig? Aalamin po natin ngayong umaga, sa anong kaparaanan ko ba malalaman na ang Diyos ay nangungusap sa akin? Nais niyo po bang malaman kung paano nangungusap ang Diyos sa inyong mga buhay? Di ba nais natin yan kasi we want to hear from God. At ang sabi ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin ay bilang mga tupa, sabi dito sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan, na naririnig ng mga tupa ang tinig ng ating Panginoon. At tayo naman ay tinatawag ng Panginoon sa ating kanya-kanyang mga pangalan. So bagamat madami pong mga tinig na naririnig tayo, bilang mga mananampalataya, ang bawat isa po sa atin, kailangang marinig din po natin ang tinig ng Diyos. Kaya mahalaga po that we practice hearing the voice of God. Alam niyo naman po na marami pong mga tinig na sutsut ng sutsut. Dami pong mga tinig na aagaw ng inyong mga atensyon para alisin ang inyong focus sa tinig ng Panginoon. Pero kailangan po bilang mga mananampalataya, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ang tanong, am I hearing the voice of God? Naririnig ko ba ang gabay? Naririnig ko ba ang patnubay ng Diyos sa aking buhay? Mahalaga po yun. Pero tandaan niyo po, bilang mga tupa, kapag kagawi po natin na laging hinahanap nating marinig ang tinig ng Panginoon, pag nasanay po tayo, mapapansin niyo po, maging sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, may experience ninyo, masasabi ninyo, ang Diyos ang nangungusap sa akin. So yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Now, there are several ways that we can hear God's voice in our lives. Ang una po, of course, is through the Word of God. Ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Sa ngayon po, dahil kumpleto na po ang salita ng Diyos, kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, of course, God is talking to us. At ang maganda dito, ayon dito sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan, the sheep knows the voice. The sheep know the shepherd's voice kasi naririnig niya lagi ang tinig ng kanyang pastol. So ganun din po tayo. Dahil sa sheep and shepherd relationship na mayroon tayo with our Lord, yung ating regular na pakikipag-ugnay sa Panginoon, naririnig natin lagi ang kanyang tinig, pinag-aaralan natin ang kanyang salita, nakikita natin, na-acquaint na tayo, nakikita natin that the voice of the Lord is truth. Nauunawaan natin that as we grow in the Word of God, the Word of the Lord, the voice of the Lord saves. The voice of the Lord heals. The voice of the Lord gives us peace. Kaya kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, nakikita natin na yung pagpapala na dala ng salita ng Diyos
nararanasan natin. Kaya, when the Word of God is being preached, God is blessing each and everyone na nakikinig ng kanyang salita. Naniniwala po ba kayo doon na when the Word of God is being preached, ito po'y mensahe para sa inyo? Personal? Personal po. Ang mensahe po ng Diyos, kapag pinapahayag po yan, hindi po yan sa inyong katabi. Yan po'y para sa inyo. Kaya wag po kayong turo ng turo na sabihin nyo, yan, Lord, sige nga po, baguhin mo nga itong aking katabi na to. Hindi po. The Word of God is personally for you. Amen po ba? Kailangang marinig mo ang tinig ng Diyos na siya'y nangungusap sa'yo. Kasi meron siyang gustong iparating na kanyang mabuting kalooban. At alam natin na ang salita ng Diyos ay pagpapala. Kaya pag hindi mo tinanggap ang pagpapala ng Diyos at itinuro mo lang yan para sa katabi mo, siya lang ang pagpapalain. Pero ang salita po ng Diyos, kapag ang salita ng Diyos ay pinapangaral, definitely, may sinasabi ang Panginoon sa iyo. Tanggapin mo yan. Amen po ba? Bakit po? Kasi nga sabi po ng Juan chapter 8 verse 47, bilang mga anak ng Diyos, ang sabi po, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. So yan po yung isang palatandaan. Kung lahat tayo ay mula sa Diyos bilang mga mananampalataya, bahagi ng buhay natin na tayo ay makinig sa salita ng Diyos. Kung yan man ay pagtutuwid, salamat Panginoon. Dahil ako'y anak mo, itinutuwid mo ko mula sa iyong salita. Kung yan man ay pagpapala, salamat Panginoon sa iyong salita. Tinatanggap ko po ang iyong pagpapala. Amen? Why? Kasi nga po, bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Through the Word of God can also speak sa inyong buhay sa pamamagitan po ng inyong personal devotion. Yang ibig sabihin po niyan, ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay hindi lamang po exclusive para sa Sunday preaching. Nang ibig sabihin po niyan, pagka Saturday hanggang Monday hanggang Saturday, nakasarado na ang inyong Bible at nakalaan lang kayo para makinig. No. Patuloy at patuloy, nasa gawain man o wala sa gawain, bahagi na ng buhay natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Matthew chapter 4 verse 4. Kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Isipin niyo po, itinulad ng Panginoon ang kanyang salita sa ating pagkain. Okay lang po kung kayo nagpa-fasting. Yung mag-fasting kayo na hindi kakain, okay lang po yun. Pero kung kayo magpa-fasting ng salita ng Panginoon, magiging malnourished kayo. Kasi sabi, man shall not live by bread alone, but, ibig sabihin pareho po. Dapat pinakakain natin yung ating physical, pinakakain din natin ng spiritual. Amen po ba? Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Why? Because God wants to speak to us through His Word. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay babaliwalain ng mananampalataya sa kanyang buhay, mawawalan siya ng pagkakataon na mapakinggan ang tinig ng Panginoon. So kailangang practicein natin ang ating sarili. Every time that the Word of God is being preached, kung mayroon mang itinuturo about the Word of God, hanapin mo, pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Anong sinasabi ng Panginoon mula doon sa kanyang salitang ipinapahayag? Why? Because God wants us, every one of us, to hear from Him. At ito po ang maganda mga kapatid. Tandaan niyo po, ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos, ito po ay kaayusan, ang tinig ng Diyos ay kagalingan, kaligtasan. Kaya ano po ang makikita natin kapag paano kung malalaman na ang salita ng Diyos ang aking tinatanggap? Tandaan niyo po, ang salita po ng Diyos, hindi po yan magdadala ng confusion. Hindi rin po yan iko-contradict yung kanyang sarili. Dahil ang Diyos nga ay Diyos ng kaayusan, kaya kapag ang naririnig mo ay nagbibigay ng confusion sa iyo, sa halip na magbigay ng kapanatagan, kapayapaan at kaayusan, hindi po message ng Panginoon, hindi tinig ng Panginoon na narinig mo kasi hindi kaguluhan ang Diyos. Kapag ang tinig na narinig mo ay parang nagbibigay pa sa iyo ng kalayaan para gumawa ng kasalanan at kasamaan, definitely hindi po yan tinig ng Diyos.
Kasi alam natin, hindi po kukontrahin ng Panginoon ang kanyang salita. Ililigtas ka niya, pero hahayaan ka niyang gumawa ng kasalanan. Magkaiba po yun. Kaya, number one, na ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin is through the Word of God. Through preaching, through daily devotion, and Bible studies, and many other na related sa salita ng Panginoon. Another way that God is talking to us is through the inner witness of the Holy Spirit. Yan. Dahil po doon sa ating sheep and shepherd relationship, tayo po'y tinawag na mga tupa at ang Panginoon ang mabuting pastol. Yung relationship na yan, nangyari yan nung tayo po ay na-born again and we receive the spirit of sonship. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. Ngayon, dahil po doon sa pagkakatawag sa atin ng anak ng Diyos, binigyan po tayo ng seal. May tatak ng pagkakatawag sa atin bilang mga anak ng Diyos at ang tatak nito ay yung banal na spirito. Kaya lahat ng mga mananampalataya, lahat ng nananalig sa Panginoon na binigyan ng karapatan tawaging anak ng Diyos, ay mayroong banal na spirito. Now, ano ang purpose? Bakit po ibinigay sa atin ang banal na spirito? Ang sabi, marami pong purpose, pero sa John chapter 14, verse 26, ang sabi, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So the Holy Spirit will confirm what the Lord has taught us. Nung ang Panginoon ay nandito sa lupa at nangangaral kasama yung mga alagad, at alam natin na nasa heaven na ang ating Panginoon, pero nagpapatuloy ang church. Ipinagpatuloy ng mga alagad ang aral ng Panginoon. Kaya kahit wala na ang Panginoon, ang Holy Spirit ay kasama ng church. At ano ang trabaho ng Holy Spirit sa church? Ang sabi, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Nung nandito ang Panginoon physically, limited ang kanyang presence sa mga alagad. Kasi nga, bilang tao, limited siya sa space, sa distance, dahil nga physically, meron siyang kinapapalooban na law. Pero nung ang Panginoon ay nag-ascend sa heaven, nung ang Holy Spirit na ay isinugo niya, ang Holy Spirit in the presence of the Lord, lahat ng mananampalataya, andun ang presence ng Panginoon sa lahat ng nananalig sa Kanya. At dahil nandun lagi ang Holy Spirit, every one of us believers, yung aral ng Panginoon, kino-confirm ng Holy Spirit na nasa atin. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit guide us into all truth. Inaalis niya yung confusion at nililinaw niya ang aral ng Panginoon. Pinagtitibay niya ang ang aral ng Panginoon na ating tinanggap at lalong nag-i-strengthen ito ng ating faith sa Panginoon. So ito po yung ginagawa ng banal na spirito sa bawat isa sa atin. By being aware of the presence of the Holy Spirit in your life, you will experience na sometimes the Holy Spirit will impress something in you na alam mo, it is God speaking to you or calling your attention to something. Kumbaga, minsan mapapansin po ninyo ito, humingi kayo ng gabay sa Diyos, at minsan, maaring may word na i-impress ang Panginoon sa inyo through the Holy Spirit. As you study the Word, minsan mangungusap ang Panginoon sa inyo, very specific, the word from the Scripture, para gabayan kayo sa inyong mga decision na gagawin. And sa pamamagitan po yan ng tulong ng banal na spirito. It may be something to comfort you when you are troubled or confused. Minsan, naghahanap kayo ng direction, and when you open the Word of God, inilid kayo ng Holy Spirit sa specific scripture para palakasin ang inyong nanghihinang kalooban. That's how the Holy Spirit guide us bilang mga mananampalataya. Minsan, you may feel a sudden peace when you are in doubt. Kumbaga, minsan puno ka ng pangamba,
at nanalangin ka sa Panginoon, at ang banal na spirito na sinasabi din pong ang comforter, mararanasan mo yung kanyang kapanatagan at kapayapaan. And also, kumikilos din ang banal na spirito, and you will know that God is speaking through the Holy Spirit in your life. Kasi minsan, He will give you warnings or even promptings. Ano yung promptings? Kumbaga meron minsan mga pagkilos na naggugulat ka, hindi po ito yung sinatawag ng iba na kutob. Pagka hindi ka mananampalataya, ang tawag na dito ay kutob. Pero pag ikaw ay mananampalataya at sensitive ka sa kilos ng banal na spirito, you will know that it is the voice of God in your life. Amen po ba? Kasi ang kutob pwedeng magkamali. Sabi nga ng iba, kutob mo lang yan. Pero pag sa Panginoon yan at sensitive ka sa pangungusap ng Panginoon, you will know to yourself, it is really God speaking to you. Kasi minsan ganito po ang mangyayari. God may sometimes call your attention para sa isang tao. He may even wake you up late at night or early in the morning, and He will impress something sa iyo para ipag-pray ang taong ito, or bigla na lang ipinaisip ng Panginoon sa iyo ang taong ito or ang sitwasyon, at ang gusto lang ng Panginoon sa iyo ay manalangin. Yun ay pagiging sensitive sa udyok ng banal na spirito sa ating mga buhay. At huwag niyo po yang palalagpasin. Kasi yun nga po, bakit po hindi dapat palagpasin? Kasi it is God speaking to you at that moment. Kaya minsan parang hindi ka mapakali hanggat hindi mo ginagawa yung ini-impress sa'yo. Pero once na ginawa mo, hindi mo naintindihan bakit kailangan ko, Lord, bakit mo pinaisip sa akin yung tao na yun? O kaya, Lord, bakit kailangan ko itong gawin? At habang hindi mo ginagawa, binabother ka ng sarili mo, ng spirit mo. Kasi tinatawag ka ng Panginoon para gawin yung isang specific na bagay. God is prompting you through the Holy Spirit to do a certain thing. So yan po yun. God speaks to us, number 1, through the Word of God. And number 2, through the Holy Spirit. Number 3, God can talk to us. We can hear God's voice through godly counsel. Ibig sabihin, napakahalaga po ng pakikinig sa mga payo ng mga nakatatanda. Mahalaga po yung pakikinig sa payo para sa mga specific na decision, yung hindi mo alam kung anong yung gagawin and you want to be certain at naghahanap ka ng direction. Ang ginagawa ng Panginoon, gumagamit siya ng mga lingkod niya, nabibigyan niya ng wisdom para marinig mo ang tinig ng Diyos through that person. Ang tawag po dyan ay godly counsel. Now, kailangan din po, reminder lang din po, no, na sa paghihingi po ng payo, kailangan din pong maging maingat ang bawat isa kung sino po yung inyong hihingahan ng payo. Mahalaga din po na i-consider yung maturity nung inyong hihingihan ng payo. Kasi po, of course, yung payo na maibibigay po sa inyo is talagang ayon sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nun. Bakit po? Kasi sabi po ng Kawikaan chapter 11 verse 14, ito po yung importance of asking godly counsel. Kawikaan chapter 11 verse 14, sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak. Ngunit pag marami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Minsan may mga decision, lalo na important decisions in life, na parang hindi kayo makastep. Pero gusto nyong humakbang, kaya lang hindi nyo alam ang gagawin. Mahalaga po, humingi ng prayer sa church. Malaking bagay po yun. Humingi po ng payo sa mga elders ng church, sa mga leaders ng church. Bakit po? Kasi nga po, ang sabi dito, sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak. Ibig sabihin, kapag nagdesisyon ka na hindi ka malang humingi ng gabay ng Diyos, may tendency na magkamali ka sa mga decisions na gagawin mo. Pero ang sabi naman, ngunit pag marami ang nagpapayo, ibig sabihin, as you seek the wisdom of God through leaders and elders, anong sabi? Sa pag marami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Amen po ba? So sometimes God is speaking through that
means sa pamamagitan po ng tinatawag nating godly counsel. And number 4, God is also or can also talk to us. We can hear God's voice even through circumstances. Ano po ang ibig sabihin nito? Tandaan niyo po ang pinag-aaralan po natin dito, when we practice the habit of hearing God's voice, makikita niyo na, yes, number 1, napakahalaga to hear the voice of God through the Word of God. Pero as you continue to grow in your relationship with the shepherd as his sheep, you will know na there are many ways God is talking to you. God is calling your attention. And the other ways are through the Holy Spirit and through godly counsel. And of course, number 4, God can speak even through circumstances. Ano po ang ibig sabihin nito? Minsan po yung mga circumstances o yung mga sitwasyon ng ating mga buhay, alam niyo po ba na even doon sa karamdaman, kapag ka-sensitive ka sa voice ng Diyos, makikita mo na through that sickness, God is calling your attention. Kasi minsan, pag malakas tayo, di natin napapansin ang Panginoon. Masyadong abalang-abala. Pero nung nagkasakit ka, talagang kumbaga, arestong-aresto ka ng Lord no? Kumbaga sa kulungan mayor. Akin ka ngayon, sabi ng Lord, usap tayo. Kaya sabi mo, yes Lord, patawad Panginoon, nung malakas ako talagang wala na akong ginawa, kundi trabaho. Kung nagpapahinga man ako, nagtatrabaho pa din. Sobra na no? Meron mga ganong tao na wala na talagang oras at panahon sa Panginoon. Pero alam niya na mahalaga na unahin ng Panginoon, pero natatalo siya ng mga pangangailangan. Now, hindi ibig sabihin gusto tayong bigyan ng sakit, karamdaman ng Panginoon. No, hindi po yon. Ang gusto lang ng Panginoon, yung relationship natin sa Kanya, huwag mapabayaan. At kung kailangan niyang gawin yun, na arestuhin tayo, even through sickness, or even through sufferings, or even sa kahirapan. Nangungusap ang Panginoon sa panahon ng kahirapan para makita natin na sa Kanya lang tayo dapat magdepende. Di ba? So, in our every areas of our lives, mga circumstances ng ating buhay, if we are aware of the voice of God, we can hear it sa anumang sitwasyon. Naunawaan niyo po ba yon? Pwede nating marinig ang tinig ng Panginoon. Siguro natatandaan niyo po yung pinatotoo ko sa inyo nung kami po'y first time na nakapunta ng Marikina na may nag-tricycle po ako kasama si Days. Okay naman po, walang problema, no? Pero the second time na kami po ay nagbabiyahe na uli, nasa San Pablo na kami, yung na-experience po namin na yung dashboard ay umusok, na pina-check ko, wala namang problema. Pag-andar ko, uusok na naman, pina-check ko na naman, wala na naman problema. Ibig sabihin, may clear na signal or meron na pong sinabing go signal yung gumagawa na, oh, good to go. Pero sabi ng Lord, no. Kaya 3 times po na gano'n ang nangyari. Kaya nung pangatlo na po, nung kami po'y bumalik na, akala ni Days, para ipacheck ko ulit doon sa mekaniko. Nung babalik na kami at lumagpas na kami, talagang hinawakan ni Days yung aking kamay. Di, lagpas na tayo sa mekaniko. Sabi ko, hindi, uuwi na tayo. At nung kami po'y pauwi na, hindi na po umusok yung dashboard. From that time on, hanggang ngayon, hindi na po umusok. Bakit? Kasi ano yung nakita ko doon? Ano yung narinig kong message ng Panginoon doon sa circumstances na yon? God is preventing us from going. Nagamit ang motor, ang tricycle. Pero ako dahil sa persistency ko, dahil ang idea ko, hindi, gawain to ng Panginoon. Kahit late na kaming babiyahe, kailangang pumunta kasi gawain to. Kumbaga nakikita ng Panginoon yung desire na yon. Pero mas alam ng Panginoon ang mabuti para sa atin. Kaya minsan, di ba, yung sobrang kapusukan ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Tama po ba? But kung conscious tayo, if we are aware of the voice of God, even dun sa mga nangyayari sa atin,
na pepperbent tayo sa mga kapahamakan. Kaya mahalaga, mga kapatid, na we practice hearing the voice of God even in circumstances of our lives. Amen? Hindi dahil minsan na-reject ka sa trabaho ay talagang no na yan sa Panginoon. No. God might be opening a new door na mas mabuti pa dun sa nag-reject. Ibig sabihin, kailangang makita natin na hindi lahat ng mga no ay rejection. Yung mga saradong pinto ay puro rejection. Sometimes yung closed door na yan ay paraan ng pagpipreserve ng Panginoon para sa mas mabuting bagay na inihahanda niya para sa atin. All we have to do is to be aware, to know, is it the Word of God that we are hearing? Amen? Mahalaga po ito. Kasi ibig sabihin, ang salita ng Diyos, yes, very clear. Pag narinig natin ang message, pinahayag ang message, naririnig natin ang message. Pero even sa mga nangyayari sa ating mga buhay, ang Diyos ay nangungusap sa atin. And we have to be aware of the voice of God. Na minsan, nagluluto ka, or nasa trabaho ka, or whatever you are doing, the Holy Spirit will prompt something in you. At magtataka ka out of nowhere, bakit? Kasi nga, God is calling your attention. And if you are aware of that, hindi mo yan pababayaan. Why? Kasi nga, aware ka na, may pinapagawa ang Panginoon. May sinasabi ang Panginoon. Amen po ba? At mangyayari po yan, mga kapatid, kapag we practice hearing the voice of God. May mga messages niya na siyang sinasabi, hindi lalagpas. Kasi yung tenga mo, laging naka-ready sa Panginoon. So, God is speaking, number 1, through God's Word, through the Holy Spirit, godly counsel, and number 4, through circumstances. And number 5, eto po, through dreams and vision. Amen? Nangungusap po ang Panginoon sa atin maging sa panaginip. Ang sabi po ng Job chapter 33 verse 15, nagsasalita siya sa panaginip at pangitain sa kaliliman ng gabi pag ang tao ay mahimbing. So totoo po that God really is speaking even through dreams and vision. Talagang nangungusap po siya sa atin. Pero mga kapatid, gusto ko pong i-remind kayo, not all your dreams ay pangungusap ng Diyos. Ito po ang nagiging problema naman. Yung para bang mas pinagtitiwalaan na yung panaginip kaysa sa Bible. Na parang lahat na lang ng napanaginipan ay nilalagyan ng meaning. Yun naman po ang mali. Bakit po? Kasi maliwanag po ang sinasabi ng Biblia sa aklat po ng Mga Ngaral chapter 5 verse 3. Ang sabi po, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Na minsan sa sobrang pagod natin, sa sobrang dami ng mga iniisip, yung mga laman ng ating isip consciously, pag natulog na kayo, yung subconscious mind nyo ang gumagana. Ngayon, wala tayong control sa ating subconscious mind habang tayo'y nananaginip. Kaya kung ano man yung laman ng inyong isip nung kayo ay conscious, yan din yung ibinabalik kapag kayo'y nagpapahinga. Kaya lang minsan, ang nangyayari po ay lahat na lang ng mga napanaginipan ay gustong lagyan ng kahulugan. At kapag ganun po ang inyong ginawa, mga kapatid sa Panginoon, ang buhay ninyo ay magiging masalimuot. Baka later on, maging manghuhula na kayo at taga-interpret na kayo ng mga panaginip. Kasi lahat na lang nilagyan ng meaning. Ayaw po ng Panginoon na tayo po'y nabubuhay sa kabalisahan. Ang totoo, minsan ang sarap matulog na, mapapansin nyo, no? Maging sa panaginip, ang sarap ng panaginip nyo. Alam nyo ba na way ng pagbibigay ng rest sa atin yon? Kapag kayo nananaginip, ang sarap ng tulog nyo, ang ganda ng panaginip, pangako ng Panginoon to give us rest. And that way, I know na nangungusap ang Panginoon. Just rest. Enjoy yung sarap ng tulog. Yung iba, naghahanap ng tulog, hindi makatulog. Di ba? Kaya nga sabi ng iba, purihin ang Panginoon, may gising pa. Kasi yung iba, natulog, hindi na nagising. Pero tayo salamat at may gising pa. Pero ano ibig ko pong sabihin? Be aware, maging warning po sa atin na hindi po lahat ng mga panaginip natin ay mayroong meaning. Pero ang tanong, how will you know that God is speaking to you through dreams?
Kasi syempre minsan, parang mayroon tayong panaginip na talagang hindi mawala-wala sa isip natin. So paano mo malalaman na maaaring God is speaking to you sa pamamagitan ng panaginip na yan? Number one, possible, pagka yung dream na yon ay paulit-ulit, twice, thrice, maaaring hindi paulit-ulit na the same, pero paulit-ulit na parang yung meaning ay the same. Wala naman sigurong dalawang panaginip na parang kang nanood ng pelikula na pag in-review mo, yun din uli. I believe pati sa panaginip, wala. Kahit yung panaginip ni Pharaoh tsaka ni Nabucodonosor, 7 years of famine, 7 years of blessing. The same ang meaning. Di ba? So paulit-ulit kaya na-bother si Nabucodonosor. Ano ba ibig sabihin nito? Si Paraon na nalito. Anong message nito? So, ang paulit-ulit na panaginip na merong parang the same na meaning, possible God is speaking to you through that dream. Now, number two, possible din po na merong sinasabi ang Panginoon through dreams if that dream gives a deep impression in you. Parang hindi mo makalimutan, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Pag nanaginip tayo at panaginipan natin yung ating mga mahal sa buhay, siyempre, lalo na yung nagulat kayo, yung panaginip nyo sa inyong mahal sa buhay, ang lakas-lakas naman. Tapos bigla nyo na panaginipan, patay yung mahal nyo sa buhay. Ano yung nagiging reaction ninyo? Di ba? Andali, mag-pray para doon sa mahal sa buhay na yon. That's way. Siguro, hindi natin alam kung ano pinagdadaanan ng tao na yon, pero nire-remind ka ng Panginoon na ipanalangin yung tao na yon. So merong malalim na impression sa iyo yung panaginip, hindi mo makalimutan. Kaya ang ginawa mo, nag-pray ka. Kasi alam mo, hindi lang yan basta panaginip. So yan yung ilang bagay. Siguro po, natatandaan nyo rin po yung pinatotoo ko sa inyo nung ako po ay nasa Pangasinan and God confirmed the mission work in Pangasinan. For several months po na pabalik-balik po kami doon para po panalangin yung lugar, explore yung lugar. At nung time na nandun po kami, nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, ano po ang kalooban mo sa Pangasinan? Kasi po, from Sariaya hanggang Pangasinan, hindi po biro, 8 hours po kami nagtatravel. At pag pumunta po kami doon, hindi po pwedeng balikan. Kaya ibig sabihin po noon, mga 3 days kaming nandun. Kaya sabi ko, Lord, kung ito po'y pagsasayang, patigilin nyo na kami. Ibig sabihin, may pinapagawa ang Panginoon, yung aming physical, yung kaisipan mo, ay parang nilalabanan yung kalooban ng Panginoon. Kaya gusto mong matiyak, Lord, ano ba talaga ang plano mo sa Pangasinan? Kaya that night po, nag-usap kami ni Exal, let's pray for this, sis. At nung gabi na yon, nag-pray po ako, kinonfirm ng Panginoon yung gawain. At dun sa mismong lugar na yon, pinakita sa akin ng Panginoon yung mga tao na ginagamit niya sa Exal. At nandun nagmi-minister sa Exal sa maraming mga tao, magkasama kami. Tapos may narinig din ako na very familiar na pangalan. Ang pangalan ay Leah. Ang naisip ko agad yung Leah, alam ko yung classmate namin ni Days. Pero nung tiningnan ko po yung word na Leah sa Bible, ay parang Leah na kailangan ng assistance, kailangan ng tulong. Kaya nung marinig ko po nung panaginipan ko po yon at nakita ko po yung ginawa ng Panginoon, pagkagising ko sa Excel din yung nakita ko ang binukas ng bibig ng Panginoon sa akin kay Exal. Exal, confirm, tuloy ang gawain. Bakit? Kasi nga, nung gabi, nag-pray ako dahil gusto ko ngang humingi ng direction sa Panginoon. And God, lead me. Ipinakita niya yung kanyang gawain at kinonfirm through Exal. Kaya nga po, nung atin pong anniversary, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na at least nakasama po natin, mayroong representation po ang Pangasinan, isang sasakyan, 8 po sila doon. Alam niyo po ba, bago po yun, alam ni Brother Willie yun, na bago po yun, talagang hinahadlangan ng kaaway ang gawain. Yung mag-asawa po ay nag-left the group doon sa GC po ng Norte. Pero sabi ko kay Brother Willie, sabi ko rin kay Exal, sis, yan ay gawa ng kaaway. Hinahadlangan ng gawain sapagkat ayaw niya mag-flourish.
Kaya sabi ko sa kanila, mag-warfare tayo. Hindi ito kalooban ng Panginoon, hinahadlangan ng kaaway, pero hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway. At ganun po ang ginawa namin. Nag-usap, hindi ko agad sinabi kay Brother Willie kasi nung nag-usap kami na Exile Tuesday, sinabi ko kay Brother Willie Sunday. At nung pagitan po ng Tuesday hanggang Sunday, talagang binabattle ko po sa prayer dahil sabi ko nga, hindi po pwedeng mapigilan ang gawain ng Panginoon. At nung kami po ni Brother Willie ay nag-usap, ginamit ng Panginoon si Brother Willie para ayusin ang lahat ng bagay at nangyari na nagkaroon po ng representation ang gawain po ng Pangasinan. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ganyan po kahalaga mga kapatid that we practice hearing the voice of God. Sa iba't ibang mga sitwasyon ng ating buhay, we can hear God is speaking. Mahalaga po yun. At bakit po natin naririnig ang tinig ng Diyos? Kasi tayo'y tupa. Tayo'y kanyang mga anak. At yun ang katangian natin. The sheep hears the voice of the shepherd. Ang tagapanguna natin ay ang ating Panginoon. At pag pinakinggan natin ang kanyang tinig, dadali niya tayo sa mabuting pastulan. Amen po ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. He bring us to green pasture. Hindi kanya dadalhin doon sa, di ba, ang mga tupa po, ang kainan po nila o pagkain nila ay mga damo. Bilang mabuting pastol, hindi yung matitigas na damo ang ipapakain ng Panginoon. Sabi, green pasture, sariwang pastulan. Batis na hindi po sali. Wow! Amen po ba? Masarap makinig sa tinig ng Panginoon. Definitely, God will not forsake us. He will lead us to a good life. Kaya nga sabi ng Psalms 23, 5, 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Ang kailangan lamang mga kapatid, develop that sheep and shepherd relationship. Ngayon ang tanong, at ito po ang mahalaga, how to hear God's distinct voice from other voices. Kasi tandaan niyo po, yes, dapat naririnig natin ang tinig ng Panginoon. At bakit ito importante? Kasi may ibang mga tinig na umaagaw doon sa voice na yon. Kaya kailangan distinctly maging maliwanag sa atin, am I hearing the voice of God? Dahil kung hindi, pwedeng iba't ibang sutsot ang marinig ninyo na maglalayo ng inyong pandinig sa tinig ng Panginoon. Tandaan nyo, God's voice brings peace. Even in difficult situation, you will hear clarity from God. Now, from God's word, ito naman ang world, ang mundo. Kung ang salita ng Diyos ang binibigay sa atin ay peace, comfort, salvation, healing, ang mundo naman, ang sutsot ng mundo, you will hear the voice of fame, the voice of wealth, the voice of materialism, flesh, nang ibig sabihin masyadong ang tinig na tumatawag sa isang tao na walang oras sa tinig ng Diyos, ang naririnig niya ay tinig ng mundo. Kaya ano nangyayari? Ang kanyang buhay ay naka-focus sa sarili, carnality. Kaya mga kapatid sa Panginoon, even kung hindi kayo aware dito, even the enemy, alam niyo po ba na yung busyness is the voice of the world? Andyan po ba kayo? Yung busyness is the voice of the world. Hindi yan tinig mula sa Diyos. Ang tinig ng Panginoon is rest. God wants you to rest. Hindi nyo patayin ang inyong buhay, ang inyong sarili para sa puro pagtatrabaho. Sabi nga ng Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24, kung merong nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang Diyos. Huwag ipagmalaki ng mayaman ang kanyang kayamanan. Huwag ipagmalaki ng mga marunong ang kanyang karunungan. Huwag ipagmalaki ng malakas ang kanyang kalakasan. Kung meron siyang dapat ipagmalaki, ang ipagmalikan niya, yung pagkakilala niya, yung pagkaunawa niya sa Diyos. Amen po ba? Jeremiah 9, 23, 24. So, ano po ang dapat gawin para marinig natin
ang tinig ng Panginoon, yung distinct voice ng Panginoon. At tandaan niyo po, ang ultimate goal, bakit natin gustong marinig lagi ang tinig ng Panginoon, the ultimate is for us to obey God. Kaya sabi po ng verse 4 na ating pinag-aralan dito po sa binabasa na passage, ang sabi ng verse 4, kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ng mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi magiging mahirap para sa isang tupa na sumunod sa Panginoon pag kilala niya ang tinig ng kanyang Panginoon. Amen? So, ang tanong, how to hear God's distinct voice from other voices? Number 1, familiarize yourself with God's Word. Yun po yung una. So, there are many voices that tries to catch your attention or your spiritual hearing. Kung itong mga voices na ito ay napapansin mo na inaagaw ang iyong spiritual na pandinig, ano ang panglaban mo dito? Be familiarized with the Word of God or with the voice of God. Dahil ikaw ay kanyang tupa at ang tupa ay pamilyar sa tinig ng kanyang pastol. Ang sabi ng verse 3, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Kaya kapag familiar ka sa tinig ng Panginoon sa buhay mo, lagi mong, pag may sinabi ang Panginoon, susunod ka sa Kanya. Pakikinggan mo siya kasi alam mo, tinig yun ng Panginoon para sa'yo. So familiarize with God's voice because you cannot recognize a voice you do not know. Kailangan familiar tayo sa tinig ng Panginoon. Kasi kung hindi ka familiar sa tinig na yun, huwag kang sumunod. Lalo na, you cannot follow someone you do not know. Hindi ka makakasunod sa isang taong hindi mo kilala. Most of the time, mga kapatid, pinapaalalahanan lagi natin ang ating mga anak. Sinasabi natin, lalo na yung mga kadalagahan natin, sinasabi natin, huwag kayong susunod, huwag kayong sasama sa mga strangers. Huwag kayong sasama kung kani-kanino. Tama po ba? Yan ang paalala natin sa ating mga bata. So, ganun din po sa atin bilang mga mananampalataya. Kailangan kilala natin sino yung sinusundan natin. Hindi tayo dapat basta sunod lang ng sunod kung sino-sino. We have to be sure na ang sinusunod natin ay ang ating mabuting pastol. Amen? At kung familiar kayo sa tinig ng Panginoon, hindi mahirap ang sumunod sa Panginoon. Kaya yun po yung number 1, familiarize with the Word of God. Number 2, know when to be silent or practice silence. Dahil nabubuhay po tayo sa mundong ito na napakaingay at maraming mga tinig na umaagaw ng tinig ng Panginoon sa ating spiritual na pandinig. Ang tinig ng kayamanan, ang tinig ng katanyagan, ang tinig ng kalayawan. Ang mga bagay na ito ay pwedeng umagaw ng ating pandinig. Ngunit tandaan ninyo, bilang mga anak ng Diyos, ang mga tupa, ang pinakikinggan ay ang tinig ng kanyang pastol. Meron pong isang kwento, sabi po, isang magnanakaw po ang nag-try na nakawin po yung kawan ng isang pastol. At ang ginawa po niya, sinuot po niya yung damit ng pastol na nanakawin niya yung kawan. Kasi ang idea niya, pag nakita ng mga tupa, yung damit ng pastol na nagpapastol sa kanila, susunod yung mga tupa. Kaya ninakaw po niya yung damit, tapos lumabas po siya, and expect na po niyang sumunod yung mga tupa, hindi po nangyari. Bakit po? Kasi nga po, ang mga tupa sumusunod hindi sa suot ng pastol. Paiba-iba ang suot na damit eh. Pero ang tinig hindi nagbabago. Amen po ba? Ang sabi, ang tupa nakikinig sa tinig ng pastol. Kaya hindi po siya nanakaw. Mga kapatid sa Panginoon, hindi kayo mananakaw ng kaaway kapag ang tinig ng Panginoon ang inyong laging pinakikinggan. Andyan po ba kayo? Kahit gusto kayong nakawin ng kaaway, hindi niya pwedeng gayahin ang tinig ng mabuting pastol. Mga kapatid, narinig niyo po ba yon? Kahit anong gawin ng kaaway para pasunurin kayo,
kung kayo'y nakikinig sa tinig ng Panginoon, hindi kayo maagaw ng kaaway. Because you are aware of the voice of God in your life. At kayo'y susunod lamang sa tinig ng inyong Panginoon. Amen po ba? Kung kayo man ay naagaw ng kaaway, it's because you are not hearing the voice of God. Hindi nyo pwedeng layuan ang tinig ng Panginoon. Hindi kayo pwedeng sumunod sa ibang tinig. Kasi ang tupa, sa tinig lang yan ng kanyang pastol susunod. Kaya kapag kayo lumalayo sa Panginoon, ask yourself, anong tinig ang pinakikinggan ko ngayon? Bakit ako nasa ganitong kalagayan? Bakit ako malayo sa Panginoon? So ask yourself, are you hearing the voice of God? Kasi pag naririnig mo ang tinig ng Panginoon, hindi ka niya ilalayo sa kanyang kalooban. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. At minsan, we have to be silent to hear the voice of God. Sa sobrang dami ng ingay na hindi na natin marinig ang tinig ng Panginoon, we have to practice silence. Lord, nalilito ako, hindi ko alam ang aking gagawin. Lord, help me. And dun sa panahon na yon ng pagsusurrender, that's the time that God can speak. Amen po ba? Kaya kailangan natin minsan i-practice yung pagiging tahimik. Sabi nga po ng Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So no matter how noisy the environment is, you can be silent with God and hear the voice of God. Sa kawalan, sa kahirapan, sa karamdaman, God can speak. At hindi ka ilalayo ng Diyos sa karamdaman. Iparirinig niya ang tinig niya sa iyo, I am your healer. Hindi ka ilalayo ng Diyos sa kahirapan. Sasabihin niya sa iyo, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan, anak kita. You will hear the voice of God in every circumstances of your life. If you are aware of the voice of God, if you know, you practice hearing the voice of God. Andyan po ba kayo? Hindi ka mako-confuse sa pagsunod sa Panginoon sapagkat mahalaga sa iyo, kilala mo ang tinig ng Diyos. Hindi ka susunod sa pastol, sa kanyang damit. Susunod ka sa tinig ng ating mabuting pastol. That's the second point. Practice silence. Know when to be silent. Number 3, test everything. Never assume a voice is from God always. Kaya nga kailangang pakinggan ang tinig. Kasi hindi lahat ng tinig ay sa Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoon, nakikinig ang aking mga tupa. Tinatawag ko sila sa kanilang pangalan. Kilala ng Panginoon ang mga tupa at ang mga tupa naman alam ang tinig ng tumatawag sa kanila. Na kanilang sinusunod, ang ating pastol, ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Wala tayong ibang tinig na tinataas sa gawain ito, kundi ang tinig lamang ng ating Panginoon. Kaya kung meron kayong ibang tinig na hinahanap, kung meron kayong ibang tinig na sinusundan sa gawain ito, patawarin tayo ng Panginoon, hindi yan magliligtas sa atin. Dahil ang tinig lamang ng Panginoon ang nagliligtas. Ang tinig lamang ng Panginoon na mayroong pangako para sa buhay na walang hanggan. Pero ang sino mang tinig na lumalaban sa tinig ng Panginoon, wala pong kahihinatnan. Sapagkat ang tinig lamang ang pinakamahalaga. Kaya test everything. Ang sabi po ng unang Thessalonica chapter 5 verse 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Ito bang oportunidad na dumadating sa akin? Ito ba'y sa Diyos? O ito inilalayo ako sa kalooban ng Diyos? Ito bang relationship na ito na aking pinapasok? Ito ba'y magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? O ilalayo ako nito sa kalooban ng Diyos? You have to be certain. Sukatin mo ang lahat ng bagay sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng oportunidad na dumadating sa buhay mo ay galing sa Diyos. In fact, maraming pakana ang kaaway. Nung ang Panginoon ay tinukso 3 beses, napakagagandang mga oportunidad lahat yon. Opportunity sa power. Imagine niyo sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Ba? Imagine mo kung ikaw ay makapangyarihan. Sabi na, parang iniisip ng diablo, inuuto niya ang Panginoon. Pag nalaman nilang makapangyarihan ka, susunod ang lahat ng mga tao sa iyo.
Talaga namang makapangyarihan ng Panginoon, pero sumunod ba ang mga tao sa Kanya? Ang sumunod sa Kanya, yung nananalig sa Kanya. Pero yung mga naghahanap ng himala, hindi sumusunod sa Panginoon. Kasi mahalaga, we hear the word of truth. At yun ang pinangahawakan natin, hindi himala. Andyan po ba kayo? Pag ang hinahanap natin sa gawain ng Diyos ay puro himala, paano pag wala ng himala? Pero kapag ang sinusunod mo ay turo ng Panginoon, katotohanan ng Panginoon, kahit walang himala o may himala, mananatili ka sa Panginoon. Sapagkat ang mahalaga ay ang katotohanan. Amen po ba? Palakpakan po natin uli ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. And lastly, dito po tayo magtatapos. Ano po yung una natin para masukat? Sige nga po, pakiboses ng malakas. Number 1, familiarize with the Word of God. Number 2, ano po? Pakilakas. Yan, salamat po. Or practice silent. Number 3, yan, test everything. And number 4, and lastly, obey immediately. Obedience sharpens your hearing. Ulitin ko po mga kapatid, ang nagpapatalas ng pandinig ay ang ating pagsunod. When you are sure that it is God's voice, huwag nyo nang ipadelay, sumunod na kayo. Kung naririnig nyo ang tinig ng Panginoon, gawin ninyo, sapagkat ang tinig ng Panginoon ay pagpapala. Tandaan nyo, ang goal po ng pakikinig ay para makasunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang for information. Hindi po kayo nakikinig para dumami ang inyong kaalaman. You have to hear the voice of God for you to obey God. That's it. Yun yung purpose. Kaya hindi nagpunta rito ang Panginoon para punuin ang kaalaman ng lahat ng tao. Naparito ang Panginoon para tawagin ang mga tao na sumunod sa Kanya. And that's the point. If you obey God, show it by your obedience. The proof that you are hearing God is obedience. At yan ang ultimate goal ng hearing, to be able to follow the Lord, the Good Shepherd. Sabi ng verse 3 and verse 4, pinapapasok niya siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Verse 4, kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila. Ano daw ang kalagayan ng mga tupa? At sumusunod naman ang mga tupa. So kaya tayo mailalabas sa pagpapala, kaya tayo mailalabas sa mabuting buhay. Kasi sumunod tayo sa tinig ng Panginoon. At pag tayo'y nailabas na, ang sabi, mga tupa, bakit tayo nailabas patungo doon sa mga pagpapala? Kasi nakikilala natin ang kanyang tinig. Hindi tayo pagpapalain ng Panginoon kahit naririnig natin ang kanyang tinig, pero hindi tayo lumalago. Nandun lang tayo sa ating kawan. Ang sabi dito, inilalabas din. Ano ibig sabihin nung inilalabas din? Para ma-experience natin na meron pang ibang blessing aside from doon sa pagiging born again. Meron pang ibang pagpapala na pagdadalhan ng Panginoon sa atin. Greener pasture and greener pasture. Habang sumusunod tayo, dinadala tayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar ng pagpapala. At bakit daw yun natin nararanasan? Sumusunod sila sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Na kahit wala na sila sa kanilang kawan, dahil ang Panginoon ang nauna alam nila, safe pa din sila. Tandaan niyo, ang pinaka-safe na lugar sa isang tupa, pag nasa kawan ka lang. Kasi nandun lahat bibigay sa'yo. Pag natulog ka, nandyan na shelter mo. Pero pag wala kang tiwala sa iyong pastol, pag lumabas na siya, kung yun ay bayaran, hindi ka lalabas. Baka kung saan ako dalhin ng pastol na yan. Tama po ba? Pero kung kilala mo yung nag-alaga sa'yo doon sa iyong kawan, at naririnig mo ang kanyang tinig, pinalakas ka, pinatibay ka doon sa kawan, pag lumabas yun, yung tinig na yun ang hahanapin mo. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng mabuting pastol na nag-alaga sa'yo doon sa kawan. Amen po ba? Bakit? Kasi nga, sinusunod mo siya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, there are many ways that God can speak to you. And those are the voices of God through His Word, through the Holy Spirit, through godly counsel, circumstances and dreams. Pero ang ultimate goal ng lahat ng ito, for all of us to obey the Good Shepherd.
ang pinakamahalaga ay masunod natin ang kalooban ng Diyos. At ang malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, yung sheep and shepherd relationship, hindi po yan madali. Kailangan po ng intimacy. Kailangan po ng regular practice to be able to hear the distinct voice of God. Kailangan po na malaman natin ano ba ang tinig ng Diyos at hindi tinig ng Diyos. Paano napapractice yan? Through intimacy. So you have to practice hearing God's voice. Hindi lamang sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, hindi lamang sa godly counsel, hindi lamang sa circumstances, kahit sa panaginip o sa iba pang maraming bagay, you can hear the voice of God. Kasi kilala mo ang tinig ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? The more you familiarize with the Word of God, the more you will be familiarized with the voice of God. Pag familiar ka sa Word of God, familiar ka na rin sa tinig ng ating Panginoon. Amen? And as I close, ang hamon sa atin upang marinig natin ang tinig ng Diyos lagi, ma-practice natin ang tinig ng Panginoon lagi is i-develop yung sheep and shepherd relationship. Lagi mong hanapin ang iyong pastol, pakinggan mo ang iyong pastol, marinig mo ang tinig ng iyong pastol upang sundin mo ang iyong pastol. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord.